And if you have your Bible with you, let us open it in Galatians chapter 6, verse 9. Ito po ang sabi sa Galatians 6:9, "And let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart." So tayo po yung manalangin sandali at hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa umagang ito. Let us pray. God, our Heavenly Father, once again, we come before you, Lord, with so much humility, O God, because, Lord, we know that apart from you, we are nothing, Lord. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, samahan niyo po kami at sa inyo lamang kami nagtitiwala. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isang anak mo at naway mapagpala niyo po ang bawat isa sa umagang ito. Salamat, O Lord, your name and only your name, Lord, will be glorified in this service, O Lord. Thank you so much, Father, and all these things we pray in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Ang title po ng ating pag-aaralan ay, it is about perseverance. Yan. Alam niyo po, ito po ay one of the 60 character traits of Jesus Christ na tinuturo po namin sa mga estudyante po natin sa school natin sa Kiruso. At last time po ay naituro ko sa kanila. But today, this will be the adult version nito pong perseverance. Alam niyo po sa ating binasa ay, ito po ay tinuturo po sa atin ng ating Panginoon through the Apostle Paul, the key elements of perseverance. So let us go back. Ano po ba iyon? Let us go back in verse 9. "And let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart." So ano po ba yung unang element daw po nitong perseverance? Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na, let us not grow weary. Yan. Ano po sinasabi po dyan ni Apostol Pablo na ang isa po sa mga key elements daw po ng perseverance is that there should not be or no giving up. Hindi po sumusuko. Di po ba? Kagaya po na napanood natin sa video, akala mo katapusan na. Di po ba? Pero hindi pa pala kasi lumalaban po siya. So, no giving up. Alam niyo po, pag po binasa po natin ang salita po ng ating Panginoon from the Old Testament up to the New Testament times, we will see or we will know people of God na talaga pong sila ay namuhay po sa kanilang pananampalataya with so much perseverance. Just like Noah. Alam niyo po si Noah, it took him 120 years to build the ark. Wow, imagine niyo po yon, 120 years. At alam niyo po, during those period, ay sa kanya pong pagtatayo po ng arko ay hindi po madali yon. Di po ba? Hindi po madali yon, hindi lamang po dahil may kahirapan po yung physical building, but also yung pong emotional at saka po yung spiritual aspect niya. Because the people around him, siyempre po ay tinutuligsa po siya. Siya po'y pinagtatawanan because yung pong arko ay tinatayo po sa tuktok ng bundok, malayo sa tubig, at saka sa gitna po ng mainit na araw. So, napakarami pong pinagdaanan ito pong si Noah para po makumpleto niya at matapos ito pong pagbubuo nitong arko. So that it took him 120 years. At nandoon po yung marahil yung mga kaibigan niya, yung mga kakilala niya, yung mga kababaryo niya, yung nakatira po sa kanilang within their community. Of course, those people would always tutuligsain po sila at pagtatawanan. But then, si Noah po, siya po ay nagpursige, i-persevere, kaya po natapos po yung arko. Imagine kung hindi po tinapos ni Noah yan ay, di po ba, wala po tayo lahat, di ba? Kasi nalipol yung lahat ng tao. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, kapatid, congratulations. Di ba? Napasama kang buhay. Di ba? Amen. So pangalawa po ay in the person of Nehemiah. Yan si Nehemiah po ay tinawag po ng ating Panginoon from Persian Empire para po siya ay bumalik po in Jerusalem to build the wall. Di po ba? And it took him 52 days. Alam niyo po, siyempre nung panahon din po ni Nehemiah ay hindi naman po ganoon niya kadali
naitayo po o na-rebuild yung wall. Sapagkat if you will going to read po yung story, malalaman po natin doon na habang sila po ay nagtatayo po o nire-rebuild po nila yung wall, yung isang kamay ay meron pong espada at yung pangalawang kamay ay merong, ano ba tawag din sa yung pagpapalitada, di po ba nung wall. Kaya, of course, ganoon din po. Iyan ay ginawa nila ng merong hirap, merong struggle. There are oppositions, there are enemies that would try to stop them, but then, nagpatuloy po sila. Alam niyo po, during the 19th century, let me introduce to you po itong tao na ito. Yan, kilala niyo po ba yan? At alam niyo po, meron po siyang quotation. At ang sabi niya, life is not easy for any of us. But what of that? Ito po yung sabi niya. But what of that? We must have perseverance and above all, confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained. Yan. Sino po ba rito yung may gift na binigay po ang Diyos? Meron po ba kayong gift? Do you know that God has given you a gift that only you can possess? Di po ba? Iyan po yung sabi niya na lahat daw po tayo ay gifted for something. And that thing must be attained. Alam niyo po, siya po si Marie Curie. At kung nakalimutan niyo na po siya o hindi niyo po siya kakilala, let me introduce her to you. So siya po ay physicist and chemist. Matalino pala ang babae po na ito sapagkat hindi lamang po siya physicist o yung mahusay po sa physics, but also, she was also a chemist. At ang sabi po, siya raw ay a pioneer in the field of radioactivity. At yung pong radioactivity na yan ay may kinalaman po sa X-ray. Sino pa ba rito yung nakadaan na po sa X-ray? Di po ba? Siya daw po yung pioneer. Pioneer daw po siya dyan sa field of radioactivity, and also, she was the first and only person honored with 2 Nobel Prizes in the field of physics and also in the field of chemistry. So napakahusay pong tao na ito. And also, sabi po ng history, she was the first female professor at the University of Paris. Wow, ang husay pala talaga nitong babae po na ito. At ngayon ay sinasabi niya po sa atin na life. Although, ganoon po karami at ganoon po karangya yung kanya pong na-attain sa kanyang buhay, sinasabi niya po, life is not easy for any of us. Kaya lamang po, alam niya po kasi yung gift na binigay sa kanyang Lord, so yun po yung kanyang hinanap at yun po yung kanyang pinagsumikapan. Kaya po, sinasabi po ni Apostol Pablo, diyan po sa Galatians chapter 6 verse 9, na kinakailangan po natin na tayo ay hindi susuko. Di po ba? Kasi pag tayo po ay sumuko, ano po mangyayari? Hindi po natin mararating yun pong ating dapat kapuntahan. Alam niyo po, nung inaaral ko po ito, ay naalala ko yung aking kaklase nung college, doon po sa amin, sa engineering. Alam niyo po, yung kaklase ko na ito ay, ano po yun, sugarol. Sino po ba dito nagsusugal pa? Mabait. At siya po, tingnan niyo po, ganito yung kanyang prinsipyo sa buhay, napakaganda. Sabi niya, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang ganda, di ba? Kaya lang ginamit niya sa maling area ng kanyang buhay. Tamad mag-aral, pero masipag na magsugal. At sinasabi, ang ganda-ganda ng kanyang prinsipyo, totoo naman, di po ba? Tama naman. Pag ikaw ay umayaw, definitely, hindi ka magwawagi. At kung ikaw naman ay hindi umaayaw, definitely, di po ba? You will win. It is just a matter of time. Di po ba? Kaya,
nakakatuwa po sapagkat yung mga tao na ito na ating binanggit ay kung sila po ay hindi nagpatuloy, di ba? Hindi po tayo magbe-benefit sa ating pong panahon ngayon. Salamat, merong Diyos na ginamit po sila kaya tayo po ang, di po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So that was the first key elements of perseverance. Pangalawa po, ito daw po ang sabi ni Apostol Pablo, the second key element of perseverance ay doing good. Yan, doing good. Yan, pakitanong nga sa katabi mga kapatid, are you good? Hindi, isa lamang po ang good, ang Diyos. At iyon po yung nagbibigay lang siya sa atin ng katangian na yan. Di po ba? So, dyan po ay sinasabi ni Apostol Pablo that we should stay living up. Ibig sabihin, we have to live up with God, what God would like us to be. Di ba kung ano po yung gusto niyang ipamuhay po natin. Alam niyo po, dito rin po sa Galatian ay inisa-isa po yan ni Apostol Pablo, kaya let us go back to the earlier verses. So una, ano po ba yung doing good na yan? So una po, ito daw ay we have to restore a fallen Christian. Sabi po sa verse 1, Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Yan. Sino po ba dito yung mga malalakas? Pakitaas nga po yung dalawang kamay ng malalakas. Strong. Yeah? Strong spiritually. And yun daw pong malalakas, sabi po dyan, kailangan daw po ay tulungan natin yung mga nanghihina. We have to restore a fallen Christian. Isa daw po yan sa mga bagay o good things that we must continue doing. Kasi po, baka hindi po natin namamalayan ay, halimbawa po yung katabi nyo, pakatanong nyo, kapatid, kumusta ka na ba? Baka nanghihina na po yan. Hindi po ba? Baka yung mga mahal po natin sa buhay ay kasama natin, kaibigan natin, kaopisina natin ay nakikita natin nangingiti-ngiti, akala po natin ay malakas, yung pala siya po ay may iba nang iniisip. Yan, tingnan niyo po yung katabi niyo, although nakangiti po yan, pero deep inside ay meron po yung dinaramdam sa buhay. Di ba? Kaya dapat ay lagi po natin kukumustahin yung ating mga anak. Di po ba? Minsan po kasi ay maganda on the outside, masaya, but on the inside, humahagulgul pala. So that the Apostle Paul is telling us na kailangan ay gagawin nating patuloy yung doing good at kapag meron po tayo nakikita ng ating kapatiran na siya po ay talagang aalis na, tatalikod na sa ating Panginoon, we have to restore a fallen Christian. Pangalawa po, yung doing good, we have to share a heavy burden with a brother. So in verse 2, the Apostle Paul says, bear one another's burdens and so fulfill. Ano po? The law of Christ. So, kapag pala tayo po ay tumutulong sa kabigatan ng ating pong mga kapatiran, di ba? Sabi po dyan ni Apostol Pablo, ay tinutupad daw po natin. We fulfill the law of Christ. Kaya po, kung meron po tayong kakilalang siya po ay may kabigatan, tulungan po natin. Maging yung kabigatan niya ay physical na kabigatan kasi sobrang kain, kaya tumataba. Tulungan din natin. But most of all, spiritually. Di po ba? Kasi yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan daw tayong magpatuloy sa paggawa ng mabuti. We have to stay living up to doing the thing because God would like us to do that. Pangatlo pong sinasabi ni Apostol Pablo ay we must provide all good things to God's servant. Sabi niya po, in verse 6, sabi niya po dyan, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Alam niyo po, itong si Apostol Pablo, nung kanya pong kapanahunan sa kanyang ministeryo, bagamat yan po ay tinuturo niya, siya po ay masipag.
Siya po ay, ibig sabihin siya po ay nagtatrabaho para nang sa ganun, hindi po siya laging pabigat dun sa mga tinuturuan niya po. But that is the biblical way of honoring the servant of God. Tinuturo niya po na isa po sa mga bagay na dapat po nating ipamuhay bilang mananampalataya ng Panginoon, sabi niya po dyan ay, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Pang-apat, ito po yung sabi ni Apostol Pablo, doing good to all men, especially those of the household of faith. Now verse 10 says, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. So, sabi po ni Apostol Pablo, kailangan daw po tayo ay maging mabuti. Gumawa ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga kasamahan sa atin pong pananampalataya. Alam niyo po, kung ito pong mga apat na bagay na ito na sinasabi po ni Apostol Pablo ay atin pong isa-summarize at gagawin lang isang sentence. Ang ibig sabihin lang po niyan ay tulungan po natin yung ating kapatid to stay in the faith, to stay in the course. Kaya naman po, nung iyan po inaaral ko, sinasummarize ko, ay naalala ko po yung isang mananakbo. Mananakbo po siya. At sa kanya pong pagtakbo, ay pinakita niya po na kailangang mag-stay along the course. So, let me share you with this video. Let's watch it. There's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. You are peace when my fear is crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are light, in you death has lost its sting. Imagine po, di ba? Siya po ay merong dahilan. She has all the reason to stop. Bumagsak po siya, di ba? At sa pagbagsak niya po, siyempre po, hindi niya na maiisip na mananalo pa siya. But just the same, siya po ay, sa kanyang pagbagsak, siya po ay tumayo, siya po ay tumakbo, she stay along the course, and then, what happened? Nanalo pa siya. Di po ba? Ganun po, kabuti ang ating Panginoon, na bagaman tayo po ay minsan nakakaharap po tayo o humaharap po tayo sa mga struggle sa buhay, may mga problema, may mga opposition. Ang sabi po ni Apostol Pablo, stay. Live up to what God would like us to be. So, ang nangyari po ay, siya po ay nanalo.
Kaya alam niyo po, yung kanyang istorya ay napakalaki po ng encouragement. At yung pong encouragement na yun ay kailangan po natin para matulungan po natin ang ating sarili, ang ating mga kapatiran to persevere. To persevere. Alam niyo po, naalala ko rin po sa pagtakbo na yan kasi po last time, this February, ay yung ating pong school ay meron pong sinaluhin na Southern Luzon Junior Student Convention. At takbuhan din po yun eh. Ito po yung course. At yan po yung ating isa po dyan o apat po dyan yung ating mga mag-aaral na sila po ay nagpunyagi, nagsumikap, nagpersevere. At of course, hindi po madali yung kanilang kakaharapin sapagkat talaga po yung mga kakaharapin nila ay coming from 24 different schools sa Southern Luzon. At yung mga itsura po nila, mga mukhang maiitim na mananakbo talaga, di po ba? But then, that's why they need to be encouraged. At alam niyo po, sa kanila pong pagtakbo, purihin po ang Panginoon sapagkat yan po, nakuha po nating school yung first place dun sa men 100 meter dash at saka po yung second place sa men 400 relay. Kaya napakabuti po ng Panginoon, di ba? Nakapag tayo lang po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Wala pong madaling bagay sa mundo. Amen po ba yun? Di po ba? Lahat ng ating kinakaharap, lahat ng ating ginagawa, mayroong mga pagsubok at mayroong mga struggle. But then, ang Diyos po ang may sabi sa atin na we have to continue, we have to stay living up to doing what is good. Hindi po tayo dapat tumigil. And pangatlong bagay po na katangian po, element po nitong perseverance na tinuturo po ni Apostol Pablo, ito po yung sabi niya, in due season. Ang lahat po ng mga bungang kahoy, yung lahat po mga ating kinakain, di ba? Yung gulay na ating kinakain, yung prutas, sila po ay namumunga tumutubo in their season, in due season. Ibig sabihin, talaga pong, kagaya po ng sabi ni Madam Marie Curie, yung gift na yan, in due season, darating po yung ating sinasabi nito na, in due season, we shall reap. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Na kinakailangan daw po tayo ay to continually looking up. Titignan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat iyon po yung ating pag-asa. We must continue to look unto Jesus, to look up to Jesus, because Jesus is the author and finisher of our faith. Di ba? Along the way in our lives, siyempre po, hindi natin maiiwasan na tayo po ay maka-encounter struggles, oppositions, di po ba? At saka problems. Kaya po, sa mga kabataan, di po ba, sa pagharap po natin ang buhay, hindi po madali, di ba? Sa mga anak natin, sa mga magulang. Kahit saan po tayo pumunta sa ating pag-aaral, hindi naman po madaling mag-aral, di po ba? Sino po ba nadidali ang mag-aral? Hindi po ba? Hindi po madaling mag-aral. Kaya lamang po yung inaaral natin, naaral na nila yun noon eh. Kaya kung may hirap man, talagang pagsumikapan, di po ba? Sa ating pong trabaho, hindi madali magtrabaho. Di po ba? Kaya lamang po ay ibig sabihin yung tinatrabaho natin, nagawa nila ng iba po yan noon eh. So, we have to be there because that is God's blessing. Sa atin pong mga pakikipagrelasyon, nagkakaproblema, nasisira, talaga pong dumarating yung mga struggles. But then, we have to continue looking up to Jesus. Sapagkat ang sabi po ni Apostol Pablo, ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti. Ipagpatuloy po natin kung ano yung pong nais ng ating Panginoon na gawain po natin at ma-accomplish sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat in due season, we shall reap. Tayo raw po ay aani. Aani daw po tayo. It is just a matter of time. But the sure thing is, we will
o we shall reap. At ang sinasabi po rito ay mangyayari lamang po yan, sabi po ni Apostol Pablo, if we do not lose heart. Alam niyo po, let me show you again, ito po yung aking conclusion na video. Gusto ko pong makita po natin yung lesson dito po sa video na ito. Maganda po itong video na ito. So again, please watch this short video. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Wow. What a father, di po ba? When you don't give up, you will not fail. Alam niyo po, I had a share of this perseverance, and I would like to make a testimony before you. Alam niyo po, nung ako po bata, siyempre po lahat nag-aral po ng di po ba, ng elementary. Alam niyo po, sa pag-aaral ko ng elementary, talaga pong mahirap eh. Mahirap lamang po kami. At naalala ko po noon na bago po ako pumasok sa klase, I have to do yung mga gawain po sa bahay. So, ako po yung magsasaing, yung kalan po noon, yung digatong. Aalagaan ko pa po yung aking kapatid na sumunod sa akin. And then I have to wait for my mother. Pagdating niya po, at tsaka ko siya iiwan, at tsaka po ako papasok sa eskwela. At sa pagpasok ko po, kung hindi po ako may baon, kulang po yung aking baon. Ibig sabihin po, hindi ako makakabili yung pong baon ko, hindi makakabili ng pagkain dun po sa school. And so because of that, naisip ko po at that young age na ako po ay magtinda.
Yan, nagtinda po ako ng bibingka, yung pang square. Naglalako po ako sa paligid. Nagtitinda po ako ng ice candy, ng yung pong lumpiang prito. Lahat po ng pwedeng pagkakita at may young age. Kaya po, because of that difficulties or hardship, ay at that age also, kasi nag-iisip ako, paano ba kikita ng malaki, ng madali. Natuto po ako magsugal. And then, siyempre po, dun sa paggawa noon ay gusto mo nang huminto, di ba? Mahirap eh. Gumagawa ka ng paraan, mahirap. Kaya walang encouragement for me to continue ng pag-aaral. But then, my mother or my parents would always say to me or telling me, anak, may awa ang Diyos. Makakaraos ka rin dyan. And so, ako po ay nakaraos po ng elementary na nagtitinda, nagsusugal. Alam niyo pa, mabuti ang Panginoon kasi during that time, ito po, na-honor pa ako. Na-honor pa ako nung aking grade 1 at saka po nung grade 6. Sabi ko kung ako ay tumigil, nagsugal na lang ako noon. Madaling kumita eh. Hindi ko sana ito naabot. And then nung ako po ay nag-high school, siyempre mahirap pa rin po kasi wala pong high school dun sa aming munisipyo. I have to study doon po sa neighboring na municipality. At araw-araw po yon ay ako po ay sasakay po ng bangka kasi po ilog lang yung pagitan. And then I have to walk mga more or less 2 kilometers para po marating yung school. Mahirap. And there are times na kapag po nag-high tide, talaga namang ikaw ay lulusong. Bit-bit mo yung sapatos mo. Ang hirap. But then again, I would always hear my parents telling me, anak, may awa ang Diyos. Makakaraos ka rin dyan. And then, nakagraduate po, truly enough, nakagraduate po ako ng high school with so much difficulty. At sabi ko po, ito, mahirap na talaga, hindi na ako makakaaral ng ayaw ko na mag-aral ng college. Kasi po sa aming magkakapatid, talagang wala pa pong nakagraduate po ng college during that time. Ako lamang po yung mauuna. And so, there are no encouragement para po sa akin. Kaya po, nung bakasyon po, pagka-graduate po ng high school, ako po ay, again, nagtrabaho ako, nag-aral po ako ng tailoring, pumasok po ako sa tahian. Pagkatapos ay, hindi pala ako doon, ako po ay nagtrabaho sa gawaan po ng handicrafts, tagalublob ng mga design para dun sa yung binabarnisan. And then, hindi pa po natapos doon. Ako po, tinry ko po yung, pumasok po ako doon sa shipyard repair. Pagkatapos po ay, bandang huli, sumama na lang po ako ng mga isda. Because my father was also a fisherman. But then, mahirap. Hindi madali. Pero, sinasabi po ng aking mga magulang, may awa ang Diyos eh. Tuloy lang. And so, practically from elementary up to college, ako po ay working student. Talagang gapang. With so much difficulty. Kaya lang po yung naging encouragement sa akin, yung the word of my parents. At saka, alam ko na, ngayon ko po nalaman na God is really there. To the rescue, to the help. Kasi alam niyo po, nagpatuloy lamang po ako sa aking pag-aaral at alam niyo po, pag-graduate ko po ng college, nag-take agad po ako ng board exam and God is good, ako po ay pumasa. Yun po yung aking reward eh. Pagkatapos po, some years later, ako po ay na-awardan po ng isa sa mga outstanding civil engineer during that time. God is good. Amen. Alam niyo po, hindi ko po ito pinagmamayabang sa inyo. Ito po, ang pinagmamayabang ko po ang Diyos. Sapagkat sa lahat po ng ating dinadaanan, God is there.
All we have to do is do not stop, go on, continue, and look up to Jesus, to our God. Because, kagaya po ng sinasabi ni Apostol Pablo, sabi niya po, for in due season, we shall reap if we do not lose heart. And that is perseverance. Kapatid, mga magulang, mga anak, kayo po ba ay may struggle? Kayo po ba ay may hirap na hinaharap sa buhay? Pero gusto niyo bang kayo ay magtagumpay? Kung kayo po ay nais niyo magtagumpay pero may hirap, kayo po ay inaanyayahan ko na lumapit sa altar ng Panginoon. Habang umaawit po yung ating praise and worship team, just come. Because I do believe that God has something for us this morning. Come.